Araw-arawin daw ng mga tutol sa naging heroes burial kay dating Pangulong Marcos ang kanilang mga protesta hanggang sa Biyernes. Ang ilang mga loyalista naman ng dating Pangulo nakapagdasal sa loob ng libingan ng mga bayani. Nakatutok si Mark Salazar. Taimtim na nagdasal para sa tinatawag nilang APO, ang Marcos loyalists na pinayagang makapasok sa libingan ng mga bayani. Nawa sa pagkakalagak dito ng mga huling labi ng aming dating Pangulo. Malagak na rin at malibing ang napakarami mga himutok, ang marami mga galit. Karamihan sa kanila ay nagmula pa sa Ilocos Norte na jeep na lumuwas ng Maynila. Ayaw na munang sumagot ng ilan sa mga batikos ng anti-Marcos groups bilang respeto sa puntod ng kanilang idolo. Nandito kami, parang pangit yata. Parang hindi ba, parang partial kami, hindi ba? Parang hindi yan. Pero ang mga anti-Marcos hindi raw titigil sa pag-iingay para maipaabot ang kanilang pagtutol sa pasikretong pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kagabi sa Boy Scout Monument sa Quezon City, si Pangulong Rodrigo Duterte ang sinisingil ng human rights group na I Defend at Block Marcos Movement. Kaya't nais nilang si Duterte rin ang magpahukay ulit kay Marcos. Siyang arkitekto ditong paglilibing ni Marcos sa libingan ng mga bayani. Hawak na ni Presidente Duterte ang dalawa pang sangay ng gobyerno, ang mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso, at siyempre ang hudikatura. Aaraw-arawin daw nila ang kilos protesta hanggang sa malakihang pagkilos sa Biyernes na tatawagin nilang Black Friday Movement. Pagsalubong rin ito sa Pangulo na papauwi mula sa APEC Summit. Hindi rin daw nila aatrasan ang mga pro-Marcos na mas maingay raw sa social media. It can be disheartening, it can be it's burdensome as well, but we have to persist. Kagabi rin nagkaroon ng dialogo at misa sa Church of Jesus sa Ateneo de Manila University upang talakayin ang susunod na hakbang kaugnay ng Marcos burial issue. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.